Sa edad na 12 taon, madalas nakikitang kinaadikan ng kabataan ang mga bagay gaya ng Dota o chichirya. Ngunit ngayong 2024, may ilan na hindi pa nga nagbibinata ay napapa-vape na. Isa riyan si Albert na kinausap ng grupong Health Justice. Wala pa siyang 18 gulang pero 5 taon na siyang gumagamit ng vape. Sa mga gano'n na siguro ng mga barkada, kasi halos lahat ng barkada ko nag-vape. Sabi nila, maangas na tingnan po yung vape. Dahil sa vape, natutuloy ako ng nigarilyo eh. Pero sa vape kasi, makakakumura ka talaga eh. Ayon sa Health Justice, isa sa 5 Pinoy youth ang nakagamit na ng e-cigarette. Dagdag ng grupo, problema nga na hindi napapatupad ang ilang batas para labanan ang nicotine addiction sa kabataan. Kabilang na riyan ang paninigurong 18 years old o mas matanda rito ang namimili ng vape. Kasama sa mga epektado niyan si Albert na hindi raw tinatanong kung ano ang edad niya kapag kukuha ng vape sa tindahan. Maraming insidente katulad ng nakita nating video ni Albert na hindi talaga pinapatupad yung sinasabi ng batas. Edad, for example, di ba yung verification ng edad ng bumibili ng mga produktong to. Parang hindi naman po nangyayari, pati even sa online, marami pa rin pong nakikita or namomonitor na meron pa rin mga nakakalusot na kahit sabihin mong meron na daw silang mga in-enforce or kinausap na nila yung mga online retailers, ay meron pa rin po talagang mga ulat na may mga kabataan na nakakabili without any kind of verification. May ilan ding local ordinance upang maiwasan ang paninigarilyo o pag-vape ng kabataan. Sa Quezon City, ipinagbabawal ang pagbenta o pagbigay ng sigarilyo o kahit anong tobacco product ng 100 meters o mas malapit pa mula sa isang eskwelahan. Karamihan naman ng mga binisitang tindahan ng BNC malapit sa ilang school ay hindi talaga nagtitinda niyan. Pero sa 4 na tindahang pinuntahan, may isa pa rin sa bandang Quezon City High School na may produktong tobacco. Hindi rin pinapayagan sa Quezon City ang paninigarilyo sa mga eskwelahan, government building, mga ospital at public transportation. Mahalaga po na nagkakatulungan ang local government units, pati po ang ating mga eskwelahan through the Department of Education and even yung ating mga local community leaders. Ilang grupo ang umaasa ng pagbabago hindi lamang sa local government units kundi sa mismong batas din. Inaasahan nila na ipagbabawal na ang flavor sa mga vape at mailipat na ang pag-implementa ng vape law sa Food and Drug Administration mula sa Trade Department, lalo na't apektado ang kalusugan ng mga Pilipino sa batas na ito. Dahil sa vape ay maaari nitong nare-reverse niya ang trend against the nicotine addiction. So sa bahagi din ng CRC Asia, sinusuportahan po namin ang mga panawagan na magkaroon ng mas malakas na stronger tobacco control policies, kagaya ng pag-ban ng mga flavored products at saka mas striktong regulasyon sa e-cigarettes. Dapat tiyakin ng gobyerno na pinapatupad nito ang mga batas laban sa advertising na nagtatarget ng mga bata. Ang Child Rights Network naman ikinadismaya ang ilang bill na maaaring makatulong pero matagal nang nakabinbin sa Kongreso. Sa kasalukuyan po kasi may mga naka-file na bill sa Senate. It's filed by Senator Pia Cayetano since 2022 at hanggang ngayon hindi pa siya umuusad. We are hopeful but we are not expecting too much. Kahit na marami pang panawagan ng mga health at children's rights groups ukol dito, sabi nila may ilang LGU naman na magandang implementasyon ng mga batas ukol sa tobacco use. Kasama riyan ng Baguio, Davao, Iloilo at Balanga. Para sa Agenda, Agatha Gregorio, PNC.